So guys, unang araw namin dito sa Baco, kaya syempre susulitin natin ang paglilibot sa city nila. Initially, ang plano talaga namin ay mag-DIY sa mga tourist spots nila, but since mahirap makipag-communicate ng English dito sa Baco, iyon naisipan na lang namin kumuha ng tour package Holiday Factory sa buong pagstay namin dito. So, yung tour package pala guys ay nagkakahalagang $135 per pax. So, ito na nga ang first stop namin ngayong araw na to ay ang Haydar Aliyev Center. Malapit lang to sa hotel na tinutuluyan namin. Baco. So ayun guys, nandito kami sa second stop namin. This is Highland Parks. Ayan. Highland Parks. Ikot lang tayo. Ayan yung flame towers nila. 3 towers yun sa likod. Ito naman yung park nila. Ang ganda dito sa Baco, promise. Ito yung mga cemetery siya ng mga sundalo. Totoo lang guys, sobrang lamig ng klima nila. Seconds mo lang ilabas yung kamay mo, magnanab na talaga siya. Kaya naman ini-enjoy na lang namin yung lamig. Para kaming mga bata. Ayun na nga, balik tayo sa Highland Park. Isa sa mga rason kung bakit dinara yung Highland Park Baco ay dahil sa kanilang breathtaking panoramic view ng Baco City at ng Baco Bay. Also, dito din pala sa Highland Park nila nilibing yung mga Soviet hero who fought during World War II. Kaya sobrang espesyal tsaka sobrang historic ng Highland Park sa kanila. Eto naman yung napakalaki nilang terrace na nandun sa taas ng bundok na gawa sa marmol. Yung lahat naman nakakita nyo yan. Gawa lahat sa marmol yan. So, ayun nga, may enjoy mo dito yung 360 degrees view ng Baco City. Few minutes away lang, makakarating ka na sa tinatawag nilang Mili Park. Sa baba lang to ng Highland Park. Ayan, magkakatabi lang actually sila. Yung port ng Baco City, ayan makikita natin. At saka yung Carpet Museum. Dito sa Carpet Museum, makikita yung exhibit ng mga handmade carpet na gawa ng mga Azerbaijan. Actually, sarado siya nung pumunta kami kasi hapon na. Kaya, hindi namin nakita sa loob. Ito naman ang Grand Canal nila. Across lang siya ng museum kung trip mo magbangka, mag-boat ride. Ayan, pwede kang umikot-ikot sa Grand Canal nila. Alam niyo ba guys, nagkaroon ako ng sipon sa sobrang lamig. Sakit sa kamay guys. Sakit sa kamay, di ba? Yes. Tingnan mo, hindi na siya makapag-picture and all. Ako na lang.
Tapos yung ilong ko pulang-pula na. 5 degrees pero negative 0 feels. Azerbaijan. Alam niyo ba guys, nakaka-amiss yung Azerbaijan kasi hindi ko akalain na sobrang unlad niya palang bansa. Ang $1 nila is equal to 1.69 manat. Ganon kalakas ang ekonomiya nila. We are here at Old City of Baku. Kung yung Dubai merong Old Dubai, dito naman sa Baku meron silang Old Baku City. Ito yung mga tinitirhan nila dati. Yan. Hungara. Europa. Ayun na nga, inabot na kami ng gabi, kakaikot sa city, at nakarating kami dito sa Nizami Street, kung saan makikita yung mga coffee shops, bars, pubs, restaurants. Ito yung famous na pinupuntahan ng mga turista tuwing gabi. So, etong Nizami Street, malapit lang siya sa constitutional buildings nila, kung saan ito yung mga offices ng Azerbaijan government, na parang nasa isang compound lang. So bago kami mag-dinner, dumaan muna kami sa isa sa mga souvenir shop dito sa Nizami Street. Pangalan ay Old Gabala Sweets House. Since 1927 daw yung ina-offer nilang mga souvenir. So nagkaroon kami ng free tasting ng mga foods, ng mga sweet foods nila doon. After namin bumili ng mga souvenir, pumunta kami sa Bayran Beatty House para doon kami maghapunan. No, Bashir.